Hello mga kababayan, Divina Apostol po. At to the rescue talaga itong si tatay sa kanyang spoiled brat na anak, mga kababayan, no. Nakakatuwa lang talaga kasi talagang hanggang ngayon galit na galit siya, at ang mahirap, galit na galit siya, dakdak siya ng dakdak na parang hindi siya updated sa talagang numero, no, at hindi talaga siya updated kung ano ang nangyayari, mga kababayan. Para malinaw, mga kababayan, mga kakampings, panoorin po natin, pakinggan po natin itong video ito, mga kababayan. When does it occur? Tingnan nyo. What Ayan, is the occurrence of an extraordinary expense? extraordinary expense daw. Galit na galit. Yan. Tawag ninyo na noon, pork barrel. Buksan ninyo. Ang tinitira niya dito, mga kababayan, ay yung mga kongresista kasi pinahiya daw yung kanyang anak, yung kanyang unika iha. Ang libro ng speaker. Ayan. Kayong mga Si Martin Romualdez ang tinitira dito. kongresista, hindi ko kayo sinali sa una kong hindi naman sabihin na hindi lang ninyo kasi nirespeto yung anak ko. Ayan. Respeto daw, respeto. Pero parang hindi natin kilala yung ugali ng matandang ito, ni Digong, no, mga kababayan, na kung manghiya ng tao ay sobra-sobra. Ganun mo siya na sekretaryo, huwag na lang ito kasi bakit pa ninyo hindi naman yan nagastos Hindi raw nagastos. 25 million na yan, ano lang yan, dyan figure. Di ba? 25 million. Hindi niya alam na yung 25 million is, ang totoo doon is 125 million na galing sa office of the president, at binigay ito 2022 na ginastos ng 11 days. So ibig sabihin sa 125 million, 11 million per day yung gastos. Ito yung sinasabi noon. Masyadong mainit na issue ito dahil pati ang daming nagulat dito. Nagulantang yung mga Pilipino dito. Lang yan sa budget. Which was not approved anyway. Alam mo, nakakatuwa kasi dakdak siya ng dakdak, hindi niya alam yung kanyang sinasabi, hindi siya updated sa talagang nangyayari. Bakit? Why did you humiliate and embarrass my daughter? See? Hindi naman ang hingi ang anak ko ng posisyon. Nasanay sila sa Davao na ginagawa nila kung anong gusto nila, na sila yung hari at reyna sa Davao. Ngayon gusto nilang gawin sa buong Pilipinas. At hindi yan uobra. Ibinigay sa kanya kay Marcos. I don't know pinilit o hindi. Pero wala naman kaming parang pinalabas ninyo yung intelligence fund, ibigay para kurakutin. Parang ganon ang labas Hindi nga sinadya, but that was a consequence of ganon talaga yan. Discretionary or parang walang accounting, walang auditing, basta gastos mo lang, no questions asked. What is submitted is ito na gastos ko. Yan lang naman ang ko. Kasi ama ako. Anak ninyo ang anak ko, kayong mga congressman. Ngayon nararamdaman niya yung sakit, pero yung mga hiniya niya, kaya hindi niya alam yung nararamdaman kung paano niya hiyain si Attorney Laila De Lima nung araw. Pinagsabihan na sana ninyo kaagad. Grabe. Napagbasa ninyo, hindi naman tayo sinabi na sana ninyo doon sa kapwa ninyong congressman, kay liberal mo na itong si Franz, nasabihin mo kay Secretary Duterte, wag yan kasi babaray na. Pinahiya ninyo. Grabe, bunga kayo nga, naman dyan nagwawaldas ng pera. Kaya buksan nga natin, tignan nating Franz, kung magkano ang nakuha mo sa Kongreso. Ng intelligence fund, something yan. Sinabi ko na nga, ROTC, PMT. Kung ayaw ninyong makinig, ayaw ninyong believe, you disbelieve ka,
tignan mo ang track record yung babae na yan, anak ko. Kita mo yan, kernel yan. Si Reserve, natural. Ganon talagang utak niya na yan, oh. Nadala yan sa military, thinking. That is why ang gusto niya ibalik, kasi gusto ko rin lahat ibalik yung mandatory ROTC. Ayaw, lagyan ninyo ng Malaysia yung 25 million. Eh, kayo... Paulit-ulit pa siya talaga sa 25 million eh. Walang nag-correct sa kanya, mga kababayan eh, no? Grabe. Actually, itong hinihingi nilang budget, yung 2024 na hindi talaga inapprove, hindi binigay ng Kongreso, is nasa nasa 650 million sa OVP. Tapos yung 150 million sa DepEd. O, biruin mo yan. Tapos itong West Philippine Sea nangangailangan talaga ng talagang malakihang budget, malakihang intelligence fund kasi nga nabubuli na tayo ng China, di ba? Grabe. Tapos galit na galit to the rescue naman yung tatay na hindi naman alam ng tatay kung anong kabalastugan ang ginawa ng Office of the Vice President.